Sa isang nakakagulat na balita, pumayag na si Punong Ministro Benjamin Netanyahu tungkol sa isang panukalang ceasefire na pinaggitnaan ng Qatar at Egypt. Ngunit ang ceasefire na ito ay hindi katulad sa mga naunang tigil putukan na naganap, hindi tulad ng mga nakaraang kasunduan kung saan ang mga militante ang may kontrol sa mga kondisyon. Dahil sa pagkakataong ito, hindi aalis ang mga puwersang militar ng Israel sa Gaza at magpapatuloy ang kanilang pressure sa Hamas kahit pa may tigil putukan, kabilang na ang mga opensiba, pambobomba at mas pinalakas na pagtugis sa mga terorista na may layuning pilitin ang kilusan na ilabas ang mga Israeli na kanilang dinukot. Ang tensyon sa rehiyon ay tumitindi habang ang mga negosasyon ay nagpapatuloy na ang magkabilang panig ay naghahanda para sa isang pansamantalang katahimikan, ngunit ang sitwasyon sa Gaza ay nananatiling masalimuot. Ang desisyon ni Netanyahu na ituloy ang mga operasyong militar habang pumapayag sa ceasefire ay nagpapakita na hindi umaatras ang IDF sa digmaang ito, na ipinagpapalagay ng pamahalaang Israeli na ang pressure ay magpapatuloy hanggang makuha nila ang hinihinging mga kondisyon, kabilang na ang pagpakawala sa mga bihag ng sabay-sabay. Ang ceasefire na ito ay dumating sa gitna ng isang lumalalang krisis dahil sa walang humpay na airstrikes. Bagamat ang layunin ng ceasefire ay magbigay ng pansamantalang katahimikan, ang totoo ay maaaring mangyari na ang kinatatakutan ng lahat, ang full force attack ng Israeli Defense Forces upang i-wipe out ang lahat ng mga militante. Kung saan habang sinusulat natin ang script na ito, inilabas na ng Israel ang isang matinding babala na nag-aatas sa libu-libong Palestino na umalis na mula sa lungsod ng Rafah sa Gaza sa lalong madaling panahon, na ito ay bahagi ng kanilang mas pinaigting na operasyon laban sa Hamas, kung saan inaasahan ang mas matitinding airstrikes at ground offensives nito sa nasabing lugar. Ayon sa IDF, ang pagpapalikas ay bahagi ng kanilang estratehiya upang linisin ang lungsod at putulin ang anumang natitirang kakayahan ng Hamas na lumaban. Maraming eksperto ang nangangamba na ang operasyong ito ay maaaring magdulot ng mas malawakang pinsala sa mga sibilyan, lalo na't libu-libong pamilya ang kasalukuyang naninirahan sa Rafah matapos tumakas mula sa iba pang bahagi ng Gaza na sinalakay ng tropang Israelita. Sa mga nakalipas na araw, patuloy na isinagawa ni Netanyahu ang mga malalakas na airstrikes sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na nagresulta sa pagkamatay ng daan-daang mga Palestinian, kabilang na dito ang mga terorista. Iniulat din ng mga humanitarian organizations na lumalala ang sitwasyon sa Gaza Strip, kung saan mahigit sa 1 milyong residente ang nahaharap sa matinding kakulangan ng pagkain, malinis na tubig at mga gamot. Kasabay nito, patuloy na isinasagawa ang mga negosasyon sa pagitan ng mga tagapamagitan mula sa Egypt, Qatar upang maisakatuparan ang isang tunay at pangmatagalang ceasefire agreement. Pero nanatiling matigas ang posisyon ng Israel na hindi ito titigil hanggat hindi tuluyang napupuksa ang Hamas at kung hindi natitiyak ang seguridad ng kanilang bansa mula sa mga pag-atake ng grupo. Sa panig naman ng Hamas, sinabi ng kanilang mga kinatawan na hindi sila susuko at patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang kalayaan laban sa sinasabing okupasyon ng Israel. Nagbabala rin ang kilusan na kung magpapatuloy ang mga airstrike at ground attacks nito sa Rafah, maaring lumawak pa ang sigalot sa rehiyon at mas marami pang bansa o militanteng grupo ang maaring makisali sa labanan. Habang lumalala ang sitwasyon, patuloy pa rin ang mga panawagan ng iba't ibang pandaigdigang organisasyon para sa isang totoong tigil putukan upang maiwasan ang mas matinding humanitarian crisis sa Gaza. Subalit ang tanong ngayon, may puwang pa ba para sa kapayapaan o lalo pang titindi ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas? Sa kabilang anggulo, isang matinding hakbang ang kasalukuyang isinasagawa ng France at United Kingdom upang palakasin ang opensiba laban sa Russia. Ayon sa mga ulat, puspusan nilang pinapadalhan ng mga advance na armas at suporta ang Ukraine kasabay ng direktang utos ng mga bansang ito na mas paigtingin pa ang mga pambobomba sa mga estratehikong pasilidad sa teritoryo ni Putin, kabilang na ang Moscow at iba pang pangunahing lungsod, na ginagawa nila ito bilang bahagi ng kanilang malawakang plano upang wasakin at pahinain pa ng todo ang kakayahan ng Russia na lumaban at tiyakin ang tagumpay ng Ukraine sa patuloy nitong paglaban para sa kalayaan laban sa pananakop ni Pangulong Vladimir.
Kasama sa mga hakbang na ito ang pagpapadala ng mga advanced fighter jets at long-range missile systems, pati na rin ang paggamit ng precision-guided munitions upang matiyak na ang mga pag-atake ay magiging tumpak at epektibo sa pagpapahina ng kakayahan ng mga Ruso na ipagpatuloy ang kanilang opensiba. Bukod dito, nagbigay din ang France ng $2.2 billion tulong militar upang higit pang palakasin ang depensa ni Zelensky, habang ang Netherlands ay naglaan din ng $2 billion na suporta bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng kanluran na siguraduhin ang panalo ng Kyiv laban sa kaaway nitong Ruso. Nitong araw lang, mas pinalakas pa ng Ukraine ang kanilang pambobomba gamit ang mga advanced drone at fighter jets na nagdudulot ng matitinding pinsala sa mga estratehikong pasilidad ng Russia. Nasunod-sunod ang mga airstrikes na tumatama sa mahahalagang infrastruktura ng Kremlin, kabilang ang mga supply depot, communication hubs at mga kampo ng militar. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas agresibong estratehiya ng mga Ukrainyano upang lumpuhin ang mga militar ni Putin sa kanilang sariling lupain, na ang mga fighter jets ay nagsasagawa ng mga high-speed bombing runs na lumulusob sa mga base militar ng kaaway bago ito makaresponde. Dahil dito, napipilitan si Vladimir na ipakalat ang kanilang depensa na nagiging sanhi ng mas malaking kahinaan sa kanilang linya. Sa tulong ng Western allies, nagkaroon ng Kyiv ng access sa mas makabagong teknolohiya sa panghimpapawid na labanan, na ang mga drone strikes ay nagiging mas mabilis at mas eksakto na tinatarget ang mga mahahalagang military installations sa loob mismo ng teritoryo ng Kremlin, pati na ang mga sundalo nito na nakikipagbakbakan sa mga militar. Sa video na ito makikita ang isang Ruso na tinitingnan na lang niya ang drone sa kadahilanang wala na rin siyang magawa dahil na corner ito, na kalaunan ay idiniretso ito ng operator at ibinangga sa kanya na nauwi sa kanyang pagtawid sa kabilang buhay. Sa pinakabagong serye ng mga pagsalakay, nawasak ang ilang critical command centers ng Russia dahilan upang maging mas magulo ang kanilang operasyon sa larangan ng labanan, na may mga ulat na ilang high-ranking Russian military officials ang kasamang nasawi sa mga precision-guided bombings ng Ukraine. Habang patuloy na umiigting ang mga pambobomba, malinaw na isang malakas na mensahe ang ipinapadala ng Ukraine na hindi sila titigil hanggat hindi napipilay ang kakayahan ni Putin na magpatuloy sa digmaan. Sa harap ng malawakang suporta mula sa kanluran at sa tuloy-tuloy na pagkasira ng mga pinagkukunan ng ekonomiya ng Russia, ang tanong ngayon ay simple: hanggang kailan makakayanan ng Moscow ang matinding suliranin na ito? Ikaw, ano ang masasabi mo sa bagong panukalang tigil putukan sa Gaza na naglalayong magpatuloy ang mga operasyong militar laban sa mga teroristang Hamas kahit na may formal na ceasefire? At ano ang masasabi mo sa pagtulong ng United Kingdom, France at Netherlands para lumpuhin pa ng todo si Putin sa kanyang inumpisahang digmaan? Comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala kang duda. Mahalagang balita, di ka mag-iisa, anumang oras, saan ka man.